Silent Channel. Tagalog Novels. My Master. Kabanata 2391-2395. Ito ba ang batas ng hangin? Sa pag-iisip nito, gamaan ang pakiramdam ni Yang Yian. Sa ngayon, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa labanan sa pagitan nilang tatlo at ng koro ng agila. Ngayon ay binuksan niya ang Eye of Heaven and Earth at ikinulong sa Iron-Beaked Eagle. Labanan si Tang Guo. Ang kanyang cultivation level ay napabuti dito. Hindi kayang talunin ang isang Tang Guo First Heaven. Noong gumawa siya ng malaking kaguluhan sa Yaoqi, talagang hindi siya makakapareha sa pangalawang elder ng Yaoqi, ngunit ngayon ay ibang panahon na. Patay hiwa. Ang Dragon Slayer Sword at ang Panlong family ay nagpalipad ng espada ng 100 talampakan upang laslasan ang Iron-Beaked Eagle. Shoo! Sa mahabang sipol, maaaring naramdaman ng Iron-Beaked Eagle ang pressure at direktang nag-transform sa isang itim na agila na may katawan na 8 o 9 na metro. Ang matulis na tuka ay tuka ng 2 beses. Kumikislap ang mga pakpak at malakas ang hangin, direktang natunaw ang 2 espada ni Yang Yian. Shoo! Ang itim na agila ay sumigaw, at ang nakapaligid na mundo ay maangin sa ilalim ng kumikislap na mga pakpak, at isang buhawi ang nabuo mula sa manipis na hangin. Nagbago ang mukha ni Yang Yian, ngunit naramdaman niya na ang mundo sa paligid niya ay sarado ng malakas na hangin. Alam niya na ito ang batas ng hangin. Ito ang batas ng agila na tuka bakal. Sa isang kisap mata, siyam na marahas na bagyo ang pamunit sa kalawakan at nagtungo sa kanya. Sa sandaling ito, alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Kung hindi siya nag-iingat, maiisip ang wakas. Bumaling kay Yang. Ang God at Demon Yin Yang mirror sa kanyang kamay ay na-activate. Ang nakasisilaw na gininto ang liwanag ay sumabog, at si Yang Yian ay sumikat sa mga bagyo na nagmumula sa paligid. Boom boom boom. Sa ilalim ng pagsabog ng purong Yang kapangyarihan, isang buhawi ang sumabog at naglaho. Ito ang nagpasaya sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang puso ay biglang tumalon, at naramdaman niya na may panganib na papalapit mula sa likuran, at nagmadali siyang umiwas. Boom! Puff! Ito ay isang hakbang na huli na. Isang matinding sakit ang nasa likod niya. Nagsuka si Yang Yian ng malaking subo ng dugo. Sa kanyang peripheral vision, nakita niya na ito ay ang matalas na tuka ng Iron-Beaked Eagle, na mabilis na tumutusok sa kanyang likod, at hindi niya ito maiwasan, sa momentum ng kulog. May nag-aapoy na sakit sa kanyang likod. Tumingin siya sa ibaba at nakita niyang tumusok ang agila sa kanyang dibdib. Siya ay itinulak pababa ng tuka bakal na agila at nahulog sa lupa sa ibaba. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yian na ang mana sa kanyang katawan ay talagang nawawalan ng malaki. Akala niya ay nilalamon ng agila na ito ang kanyang mana. Bago niya maisip ang tungkol dito, sinubukan niya ang kanyang makakaya na buhayin ang panloob at panlabas na kakayahan ng universo. Sa kabutihang palad, gumana ang mga kasanayan, lumalaban sa pagkawala ng mana at nagpapanatili ng balanse sa kanyang katawan. Ngunit tinusok pa rin siya ng tuka ng agila na tuka ng bakal at hindi binitawan. Saglit, tila nakita ni Yang Yian ang flat-haired beast na tumatawa sa mapaglarong paraan. Evil beast, sa tingin mo ba wala akong tricks? Si Yang Yian ay umungal, Supreme Break ang Heaven Road, siya. Hinampas ito ng kanyang backhand at hinampas sa ulo ng tuka bakal na agila. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay. Napuno ng mga balahibo ang langit. Ngunit iyon lang. Minaliit niya ang kakayahan sa pagtatanggol ng dakilang demonyo sa antas ng kaliwanagan. Ginamit niya ang pinakamalakas na kataas-taasang mahiwagang kapangyarihan at tinamaan ang ulo ng agila na tuka bakal, ngunit ilang balahibo lang ang nalaglag. Bata, wala kang lakas ng enlightenment level. Sa lakas mo, makakamot lang ang palad kong ito. Alam mo ba kung bakit ako tinawag na Iron-Beaked Eagle? Haha, nasa tuka ng agila ang kakayahan ko. Ilang oras na lang ay lalamunan ko na ang iyong mahiwagang kapangyarihan at dugo. Tignan natin kung gaano kakatagal makakapit, malamig na ngumuso ang Iron-Beaked Eagle, nakasandal pa rin kay Yang Yian at bumagsak. Three-headed Nether Eagle, lumabas ka. Nagulat si Yang Yian, ngunit nanatili pa rin siyang kalmado. Alam niyang hindi siya maaaring magpanik. Kapag nalilito na siya, matatapos na ang lahat. Siya. Hinimok ang Nether Bone sa kanyang kamay na ipatawag ang Nether Three-headed Eagle. Ungol, dagandong, dagandong. Sa sumunod na sandali, ang tatlong ulo ng Nether Three-headed Eagle ay umungal at biglang sumuntok sa likod ng Iron-Beaked Eagle. Kinagat ng tatlong ulo ang likod ng Iron-Beaked Eagle. Pares ng hindi makataong mga armas na hamampas din sa likod ng Iron-Beaked Eagle. Isa rin itong agila. Hayaan mo, ang masamang hayop, tingnan kung paano ang agila na pinalaki ko ay, inisyon ni Yang Yian. Shoo! Ang tuka bakal na agila ay halatang hindi inaasahan na tatawagan ni Yang Yian ang gayong halimaw, at napasigaw ito sa gulat. Ngunit sa sumunod na sandali, ang buong katawan nito ay naging itim at sumabog. Puff 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 puff. Ang mga balahibo sa katawan ng agila na tuka bakal ay bumaril na parang mga palaso. Umuungol. Ang tatlong ulo na agila ng Underworld ay namatay kaagad at nawala. Napabuntong hininga si Yang Yiu sa kanyang puso. Alam niyang hindi siya si Tang Guo.
Ang Nether Three-Headed Eagle na tinawag niya ay nasa level pa rin ng Immortal Venerable. Hindi pa rin ito sapat sa harap ni Tangguo. Pero, ito ay sapat na. Bagamat ang Nether Three-Headed Eagle ay pinatay ng malapanang balahibo ng Iron-Beaked Eagle, ang Nether Three-Headed Eagle ay lumitaw ng walang babala at inatake ang likod ng Iron-Beaked Eagle, at napunit din ang 3 butas ng dugo sa likod ng Iron-Beaked Eagle. Bilang karagdagan, ang mga balahibo ng Iron-Beaked Eagle ay nakakonsumo ng maraming kapangyarihan. Biglang nagkaroon ng gap. Naramdaman ni Yang Yiyu ang kapangyarihan sa kanyang katawan na tinusok ng tuka ng Iron-Beaked Eagle at biglang tumigil. Dumating na ang pagkakataon. Siya ay naghihintay sa ngayon. Shen Kun Dev R. Hinawakan ang tuka ng Iron-Beaked Eagle na tumusok sa kanyang dibdib gamit ang isang kamay, hinimok ni Yang Yiyu ang kapangyarihan ni Chen Kun Devo Uring. Sa pagpapabuti ng kanyang paglilinang, ang kanyang kakayahang kontrolin ang Chen Kun Pot ay tumaas din. Sa sandaling ito, ang Chen Kun Pot ay sumabog sa isang makinang na gintong liwanag. Isang nakakapasong puwersa ang Dam Alloy, at sa sumunod na sandali, ang agila na tukabakal ay sumigaw sa takot, at ang boses ay umabot sa isip ni Yang Yian, medyo. Anong ginawa mo, bata? Itigil mo ito. Haha, masamang hayop, malapit na ang iyong kamatayan. Ngumisi si Yang Yian at sinubukan ng kanyang makakaya na buhayin ang Chen Kun Pot. Siyempre, hindi niya sasabihin sa Iron-Beaked Eagle na mayroong napakataas na kayamanan gaya ng Chen Kun Pot sa kanyang katawan. Ang walang katapusang enerhiya ay malinaw na pumasok sa Chen Kun Pot, at malinaw na naramdaman ito ni Yang Yian, ngunit hindi rin siya idle. Ginamit niya ang kanyang magic power para makuha ang kapangyarihan ng Iron-Beaked Eagle. Ang walang kamatayang kristal sa kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag, at ang mahiwagang kapangyarihan ay tumaas. Ang enerhiya ng antas ng paliwanag ay napaka-espesyal, na higit sa ordinaryong enerhiya. Nang masipsip ito ni Yang Yian, talagang naramdaman niya na mas bago pa ito kaysa sa enerhiya ng 9-turn Zuanshan Peel na ibinigay ni Yanhei sa kanya. Katulad nito, ang enerhiya na ito ay hinaluan ng ilang hindi maipaliwanag na puwersang hindi nakikita. Isang kidlat ang dumaan sa isipan ni Yang Yian, at naisip niya ang isang salita, ang kapangyarihan ng batas. Ito ay ang batas ng hangin ng Iron-Beaked Eagle. Boom! Nanginginig ang kanyang katawan, at muli siyang bumagsak. Nakalusot siya mula sa tuktok ng gitnang yugto ng Immortal Venerable hanggang sa huling yugto ng Immortal Venerable. Bukod dito, ang kapangyarihan ng Iron-Beaked Eagle ay nilalamon pa rin ng Chen Kun Pot. Ang kapangyarihan ng antas ng Tangguo ay talagang malakas. Pinatatag niyang ang bumabagsak niyang katawan at napabuntong hininga sa kanyang puso. Sa sandaling ito, nalaman niyang nagkalat na ang mga mata ng mayabang na agila na tukabakal, at ilang sandali na lamang ay natapos na siya. Makalipas ang halos 3 minuto. Nagkaroon ng isang putok, at pagkatapos ng isang maliit na dullness. Nawala ang katawan ng agila na tukabakal. Ito ay ganap na nilamon ng Chen Kun Pot, at walang natira. At siya at ang Chen Kun Pot ay sabay na hinigup ang kapangyarihan ng Iron-Beaked Eagle. Hayaan siyang sumulong muli sa isang maliit na kaharian, at ang kanyang paglilinang ay umabot sa huling yugto ng Immortal Venerable. Sa sandaling ito, ipinikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at naramdaman ang kapangyarihan ng hangin, o ang pagkakaroon ng hangin sa pagitan ng langit at lupa. Ang batas ng hangin ay narito. Ano? Ang hinihigop ng kapangyarihan ng Iron-Beaked Eagle ay hindi lamang ang mana ng flat-haired beast na ito, ngunit ang lahat ng kapangyarihan, kabilang ang kapangyarihan ng batas. At siya mismo ang perpektong pundasyon, sumisipsip ng lahat ng kapangyarihan ng mahika, at nararamdaman din ang pagkakaroon ng batas. Wala akong naramdaman kanina. Pero ngayon ang dami kong nararamdaman. Ang kapangyarihan ng katangian ng hangin at ang batas ay nararamdaman ng sabay. Marahil ang kapangyarihan ng tukabakal na agila ay isang daluyan na nagpapalitaw ng mga buto ng katangian ng hangin sa kanyang katawan. Sa oras na ito, si Yang Yiyu ay parang naliligo sa karagatan ng hangin. Pakiramdam niya ay kamag-anak. Sa paggalaw ng kanyang puso, isang malaking lakas ng hangin ang pumapasok sa kanyang katawan at pumasok sa fairy crystal. At mayroon ding pamilyar at intimate na pakiramdam sa paligid niya. Alam niya na ito ang batas ng hangin. Ito ay hindi enerhiya, ngunit ito ay tulad ng enerhiya. Hindi ito naglalaman ng katawan, at ito ay pumapalibot sa mundo at bumabalot sa kanya. Sa ganitong pakiramdam, para siyang isda na lumalangoy sa mundo ng hangin, libre at madali. May pakiramdam pa siyang nagiging hangin. Hanggat gusto niya, maaari siyang malayang sumabay sa hangin, at maaaring magtipon sa hangin upang sirain ang mundo. Lumitaw ang walang katapusang hangin. Siya ay naging hangin, isang maliit na isda na lumalangoy sa karagatan ng hangin, tulad ng isang malaking balyena, o isang balahibo. Maaaring siya ay walang timbang, o kasing bigat ng bundok sa isang iglap. Ito ba ang batas ng hangin? Binuksan ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata, itinaas ang mga sulok ng kanyang bibig, at sinabi sa kanyang sarili. Ang butas ng dugo sa kanyang dibdib ay naibalik sa dati nitong estado sa isang iglap. Sa di kalayuan, umungol at umungol ang mundo. Si Daoer, Loge, at Rat King ay umatras ng hakbang-hakbang sa ilalim ng Crown Eagle. Dumating na ang hangin. Sigaw ni Yang, at ang hangin ay umiihip ng malakas sa paligid. Nagbago ang kulay ng langit at lupa.
Isang bagyo ang nabuo sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit ito ay naging 100 metrong buhawi, na bumalot sa kanya at nagtungo sa Crown Eagle sa di kalayuan. Kabanata 2372. Mas gusto ko ang kapangyarihan sa iyong demonyong core kaysa sa iyong pagsuko. Ang nakoronahan na agila sa kabilang panig ay natakot. Dahil pinagtutuunan niya ng pansin ang labanan sa pagitan ng mga tuka-bakal na agila. Matapos makita ang tuka-bakal na agila na tumutusok sa katawan ni Yang Yiyo sa isang suntok, naisip niyang mamamatay na si Yang Yiyo. Ngunit sa isang kisap mata, nalaman niyang naging abo ang tuka-bakal na agila. Sa isang kisap mata, si Yang Yiyo ay naging bagyo at tinangay. Ngayon ang nakoronahan na agila ay balisa. Ang kanyang kaibigang agila na tuka-bakal ay patay na, at ang kanyang puso ay dumudugo. Siya at ang tuka-bakal na agila ay nagbukas ng kanilang mga espiritu at nagsanay ng magkasama, at nagkubli sa ilalim ng trono ng lumilipad na agila ng magkasama. Magkasama pa silang nag-practice sa kuweba. Hindi mabilang na taon na silang magkasama. Ngayon, sa isang araw, namatay ang tuka-bakal na agila at ang kanyang kapatid. Pinatay ng sangkatauhan. Shi, gusto kong mamatay ka na. Isang mahabang sipol ang lumabas sa bibig ng may koro ng agila, at tila galit na galit ito. Sa pagharap sa tatlong demonyong nakaupo sa ilalim ni Yang Yiyo, ang nakoronahan na agila ay talagang mas natakot. Hindi ako magsasalita tungkol sa Rat King. Magaling siyang kontrolin ang kapangyarihan ng 5 elemento ng langit at lupa, parang shell ng pagong. Dati, nagtago ang Haring Daga sa Grotto Mountain at ginawang metal ang buong Grotto Mountain, na ikinubli ang sarili sa loob nito. Kinailangan niya at ng Iron-Beaked Eagle ng maraming pagsisikap upang mahanap ito. Sabay nilang hinarangan ito. Nang huhukyain na sana nila ang Rat King, lumitaw si Yang Yiyo nang hindi inaasahan. Ngunit ito ay sapat na upang ipakita na ang mouse na ito ay likas na matalino. Bagamat maliit ang mink, mayroon itong pares ng matutulis na kuko na maaaring makapunit sa espasyo at makasakit sa depensa ng batas. Halos masugatan siya ng mink ng ilang beses. Sa kabutihang palad, siya ay isang tango cultivator, kung hindi, siya ay malubhang nasugatan ng mink. Kung tungkol sa pagkakaroon ng hindi kilalang angkan ng demonyong ito na may katawan na kumikinang na may 7 kulay at sukat ng katawan na 1,000 metro, mas mahirap itong harapin. Nang humarap dito ang koro ng agila, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na takot mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Alam ng may koro ng agila na ito ay isang demonyong may lahing marangal, ngunit hindi niya masabi kung anong pinaggalingan ng kalahating gulang na demonyong hayop na ito. Habang nakikipaglaban, binigyang pansin din niya ang labanan sa pagitan ng tuka-bakal na agila at ng sangkatauhan. Sa dalawang isip sa parehong oras, ang koro ng agila ay talagang nakatali sa 3 maliliit na demonyo sa kanyang mga mata. Ito ay hindi kapanipaniwala na ang isang dakilang demonyo na may kaliwanagan ay hindi maaaring talunin ang 3 maliliit na demonyo na hindi naliwanagan. Bilang karagdagan, ang kalahati ng agila na may tuka-bakal ay nahulog, at ang nakoronahan na agila ay pinasigla sa pag-iisip. Nagpakawala siya ng mahabang dagandong at nabaliw. Dalawang magkaibang emosyon ang lumitaw, galit at takot. Sa ilalim ng ginintuang liwanag, ang nakoronahan na agila ay naging isang gintong agila na may katawan na higit sa 30 metro. Ang korona ng laman sa ulo nito ay sobrang pula at lubhang kapansin-pansin. Parang korona. Boom! Nagliyab ang apoy mula sa katawan ng may koro ng agila. Ang hot air wave sweep patungo sa Rat King, Daor at ang iba pang dalawa. Ang loach ay napakalaki, na may mga inscription sa buong katawan nito. Sa pagkislap ng mga pakpak nito, pinalipad nito ang apoy na dumampi rito at agad na umalis. Ang katawan ng Rat King ay puno ng 5 kulay upang protektahan ang kanyang sarili, ngunit siya ay nalunod sa apoy. Sinubukan ni Daor na punitan ang espasyo upang maiwasan ito, ngunit sa ilalim ng apoy ng koro ng agila, ang espasyo ay pabago-bago at hindi ito makatakas, at natangay din sa dagat ng apoy. Tumili. Tumili. Sa sumunod na sandali, magkaiba ang sigaw ng Rat King at Daor. Malinaw na natalo sila. Ang espasyo ay magulo sa ilalim ng ginintuang apoy ng koro ng agila, na sapat na upang ipakita ang kapangyarihan ng apoy na kanyang sinasabog sa sandaling ito. Si Yang Yiyan ay gamulong sa bagyo at sinabi sa isang malalim na boses, kayong tatlo ay umatras. Whoosh! Kinokontrol niya ang bagyo para lumipad at agad na nailigtas ang Rat King at Daor mula sa dagat ng apoy ng koro ng agila. Isang bagyo ang dumaan at pinaghiwalay ang apoy. Alam niya na ang koro ng agila ay hindi isang ordinaryong apoy, ngunit isang pagpapakita ng batas ng apoy. Si Daor at ang dalawa pa ay hindi naliwanagan pagkatapos ng lahat. Ang pagharap sa naliwanagang halimaw, bagamat sila ay ipinanganak na may dugong marangal, malayo sila sa likuran. Pinatay niya ang tuka-bakal na agila upang pasiglahin ang koro ng agila at gawin itong mabangis. Marahil siya lang ang makakahadlang sa koro ng agila. Sa nakaraang sandali, hindi niya alam kung gaano kalakas ang mga nakamit ang kaliwanagan. Ngunit ngayon ay nagkaroon na siya ng pangunawa. Dahil kung hindi niya nahulaan, ang hangin naramdaman niya sa sandaling ito ay batas ng hangin. Ang hangin ay parang bundok o karagatan, at ang naramdaman niya ay mundo ng hangin. Ito ay hindi enerhiya, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa enerhiya.
Kaya alam ni Yang Yiyo na ito ang batas. Sinabi sa kanya ng nakatatandang kapatid na lalaki noon na ang dahilan kung bakit napakalakas ng kaliwanagan ay nadama niya ang pinakahuling batas, at ang batas pagkatapos ng malaking tagumpay ay ang pakiramdam ang kalawakan ng mga bundok at dagat, at makontrol ito. Ito ang malaking tagumpay, at ito ay kaliwanagan. Naramdaman niya ngayon na siya ay nasa mundo ng hangin, sa mundo ng hangin tulad ng mga bundok at dagat, at siya ay naging bahagi nito, at ang kanyang buong pagkatao ay isinama dito, at maaari pa niyang kontrolin ang mundong ito ng hangin. Malinaw, siya ay nasa huling yugto ng paglilinang ng walang kamatayang master, ngunit maaari niyang palawakin at kontrolin ang buong mundo ng hangin. Ito ang pagpapakita ng kaliwanagan na sinabi ng nakatatandang kapatid. Pero ngayon nagawa na niya. Hindi alam ni Yang Yiyo kung ito ay itinuturing na kaliwanagan. Sa palagay ko ay hindi ito mabilang, dahil ayon sa tala ng pagliliwanag na iniwan ng namatay na matanda sa malaking berdeng pagong, hindi ito binibilang-bilang kaliwanagan. Hindi ito binibilang, ngunit magagawa niya ito, at naiintindihan kung ano ang magagawa lamang ng mga naliwanagan. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon. Sa huli, may uugnay lamang ito sa kanyang perpektong pisikal na talento. Sa anumang kaso, alam niya na maaari na niyang pakilyusan ang kapangyarihan ng hangin ng langit at lupa, at kayang kontrolin ang mga batas ng hangin. Nakaharap sa nakoronahan na agila, isang naliwanagang demonyo na kumokontrol sa katangian ng apoy, siya lamang ang makakaharap nito. At mayroon din siyang God at Demon Yin Yang Mirror at ang Chen Kun Pot. Sa oras na ito, nakaharap sa nakoronahan na agila, wala siyang takot. Ang kapangyarihang na-promote pa lamang sa huling yugto ng Immortal Venerable ay gumagalaw ng marilag sa kanyang katawan, tulad ng isang nakakulong na hayop na handang lumabas at punatin ang biktima nito anumang oras. Ang nakoronahan na agila sa tapat, na naging isang dagat ng apoy, ngayon ay kanyang biktima. Gusto niya itong punatin. Noong una, pagkatapos niyang patayin ang tukabakal na agila, susukuan niya ang Crowned Eagle. Napakagandang magkaroon ng isang mahusay na demonyo na maaaring umabot sa unang antas ng kaliwanagan bilang isang tagasunod. Pero, hindi dapat sinunog ng masamang hayop na ito si Daor at ang Haring Daga. Sa ilalim ng apoy, tumili si Daor at ang Haring Daga at malubhang nasugatan. Ngayon hinatulan niyang ng kamatayan ang Crowned Eagle sa kanyang puso. Ikaw, napakabuti. Kahit ang mga Diyos at demonyo sa ibabang mundo ay hindi ka mailigtas ngayon. Siyang ay nasa bagyo, nakatingin sa Crowned Eagle sa dagat ng apoy at nagsasalita sa malalim na boses. Anak, sinasabi ko rin sa iyo na ipaglalaban kita hanggang kamatayan ngayon. Ang Crowned Eagle ay mukhang lalabas na lahat. Sa isang kahulugan, ang lahi ng demonyo ay mas dalisay kaysa sa lahi ng tao, at mas emosyonal. Ang pagkamatay ng Iron-Beaked Eagle ay naging dahilan upang bawiin ng Crowned Eagle ang kanyang galit. Pagkatapos ay ipagkakaloob ko sa iyo, natapos na ang pagsasalita ni Yang Yiyan, at sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang bagyo ang sumalubong sa kanya. Ang mga bagyo ay nabuo at lumitaw sa paligid ng Crowned Eagle, na nakakulong sa Crowned Eagle sa loob nito. Boom boom boom. Ang mga bagyo ay naging matutulis na hugis at biglang sinaksak ang koro ng agila. Lumalakas ang mga alon ng apoy. Ang koro ng agila ay umungol at umungal, at ang dagwang korona ng laman sa ulo nito ay nagniningning. Ang dagat ng apoy na may diameter na libu-libong metro ay gamulong, tulad ng isang napakalaking alon, at umugoy ito ng 100 talampakan at tumama sa hurricane na ibinato ni Yang Yiyo. Boom boom. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ng mapurol na tunog na parang kulog. Ang apoy na lobo ay umaalingaw-ngaw, at ang bagyo ay 100 talampakan. Pagkatapos ng paghaharap, nagbago ang kulay ng langit at lupa, at ang kalawakan ay magulo. Sa isang kisap mata, nawala ang pag-atake ng dalawang pick. Ang pag-ataking ito ay tila pantay-pantay, ngunit alam ni Yang Yiyo na siya ay mas mahina. Naunawaan din na may pagkakaiba sa pagitan ng batas ng hangin na kanyang naramdaman o naunawaan at ang tunay na pangunawan ng iba. Ang pagkakaiba ay sa kalidad at kontrol. Ito ay hindi maganda. Pero hindi naman masama. Kahit na mas mahina siya, may hawak pa rin siyang magic weapon. Ang pinakamalaking kahinaan ng lahi ng demonyo ay wala silang magic weapon. Kapag malakas ang kanilang pisikal na katawan. At ang kahangahangang paggamit ng magic weapon ay hindi kayang labanan ng malakas na pisikal na katawan. Ngumisi si Yang, mahigpit na hawak ang Dragon Slayer Sword sa magkabilang kamay, at may iniisip sa kanyang isipan, na-activate niya ang kanyang magic power, at ang enerhiya ng hangin sa paligid niya ay patuloy na dumaloy sa Dragon Slayer Sword. Kasabay nito ang pagpikit niya at pakiramdam niya ay nasa mundo siya ng hangin. Naisip niya na ang lahat ng hangin sa buong daigdig ng hangin ay natipon sa Dragon Slayer Sword. Ang malaking sword energy ay umugang at nag-vibrate. Ang nakasisilaw na silver sword energy ay dumiretso sa langit, at tila tumagos ito sa kalangitan. Cut! Bigla niyang nilaslas ng espada ang koro ng agila. Ang tibak na tumagos sa langit at lupa, isinama ang kapangyarihan ng batas ng hangin. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yiyo na isang mundo ng hangin ang itinutulak. Shoo! Tila naramdaman ng koro ng agila ang panganib ng espada ni Yang Yiyo, at biglang bumitaw ng mahabang sipol.
Ang madugong korona ng laman sa tuktok ng ulo ay sumabog sa liwanag ng dugo, at ang gininto ang apoy ng buong dagat ng apoy ay naging pula. Tumaas ito ng libu-libong talampakan sa isang putok, at halatang tumugon ito. Sa sandaling ito, bumagsak si Yang Yiyu gamit ang isang espada at naglaslas sa dagat ng apoy ng koro ng agila. Boom! Sumabog si Thunder. Mula sa malayo, pinutol ng enerhiya ng espada ni Yang Yiyu ang dagat ng apoy sa kalahati. Nagbubulag-bulagan ang buong mundo. Sa susunod na sandali, nang mawala ang liwanag, nawala ang enerhiya ng espada at nawala rin ang dagat ng apoy. Ibalik sa yin, pasulong sa yang. Ang yin-yang mirror ni Yang ay na-activate kaagad. Agad na binalot ng itim at gintong halo ang koro ng agila. Shi! Sumigaw ang koro ng agila. Ang salamin ng yin-yang sa kanyang katawan ay natatakpan ng yin at yang. Isang hakbang pasulong si Yang Yiyu at agad na lumitaw sa tabi ng koro ng agila. Naramdaman niyang lumalaban ang Crowned Eagle, napakalakas. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para i-activate ang God and Demon Yin-Yang Mirror, at hindi niya kayang pigilan ang ganoong pagtutol ng matagal, kaya may huling hakbang. Papalapit na siya. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang ulo ng Crowned Eagle. Lamon ng langit at lupa. Sa isang iglap, na-activate niya ang Devour of the Heaven and Earth Pot, at ito lang ang pinakaligtas na pag-atake. Sa isang galaw, ang Heaven and Earth Pot ay puspusan na at nagsimulang lumamon. Hindi ito madaling lapitan, ngunit kapag nakalapit na siya sa Crowned Eagle sa kanyang kamay, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Higit pa rito, habang bumuti ang kanyang cultivation level, lumakas at lumakas ang devouring power ng Heaven and Earth Pot. Ang tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya ay dumaloy sa Heaven and Earth Pot kasama ng kanyang braso, tulad ng isang napakalalim na hukay. Sa wakas ay natakot ang Crowned Eagle. Awa! Iligtas mo ang aking buhay, handa akong sumuko. Sabi ng Crowned Eagle na nahihirapang humingi ng awa. Walang pakialam na sinabi ni Yang Yiyu, huli na ang lahat, mas gusto ko ang kapangyarihan sa iyong demonyong court kaysa sa iyong pagsuko. Ang Crowned Eagle ay nagpakawala ng isang desperadong dagandong, at malinaw niyang naramdaman ang kanyang sariling kapangyarihan na kumukupas. Gayunpaman, sinimulang makuha niyang ang kapangyarihan ng Crown Sculpture kasama ang Chenkun Pot. Pakiramdam niya ay bumubuti na naman ang kanyang cultivation level. Kabanata 2373 Lively Foodies. Natikman ni Yang Yiyan ang tamis ng Chenkun Pot. Hindi niya inaasahan iyon. Pagkatapos lunukan ito ng 2 beses, tataas ang kanyang paglilinang. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Nasa huling yugto na siya ngayon ng Immortal Venerable. Naisip niya na kung lulunukin niya ang Crown Sculpture, hindi ba aabot ang kanyang cultivation sa rurok ng Immortal Venerable. Sa pag-iisip nito, medyo natuwa siya. Ang Chenkun Pot ay sinasabing laban sa langit, at ito ay totoo. Habang lumalakas ang kanyang cultivation strength, lumaki rin ang Chenkun Pot, o sa madaling salita, maaari itong lumago hanggat mayroon siyang sapat na cultivation. Sa sandaling ito, ang Chenkun Pot ay patuloy na nilalamon ang kapangyarihan ng Crown Sculpture, at siya ay tulad ng isang tao na umaagaw ng pagkain mula sa bibig ng tigre, hinihigop ang kapangyarihan ng Crown Sculpture kasama ang Chenkun Pot. Siyempre, kumpara sa Chenkun Pot, ang kapangyarihang na-absorb niya ay hindi gaanong. At ang Chenkun Pot ay hindi isang tigre. Pagkatapos ng lahat, ang Chenkun Pot ay ang kanyang artifact. Sa maikli, ang mga benepisyong natamo niya ay walang katapusan, at alam niya ito. Ang kapangyarihan ng Crown Sculpture ay patuloy na hinihigop. Ito ang uri ng all-round engravings, na kinabibilangan ng immortal na core na tanging ang kaharian ng paliwanag ang maaaring taglayin, o masangkop na maging core ng demonyo. Kabilang dito ang pananaw ng Crowned Eagle sa batas at ang kapangyarihan ng Great Dao, kaya alam ni Yang Yiyan na maaari niyang ipagpatuloy ang pagunlad ng kanyang paglilinang, kung hindi, imposibleng mapabuti ang maliit na kaharian sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa enerhiya. Makalipas ang ilang minuto, tulad ng naunang paglunok sa agila na tukabakal, tuluyang nawala ang Crowned Eagle. Ngunit naramdaman ni Yang Yiyan ang apoy na lumilitaw sa kanyang paligid, isang pamilyar na pakiramdam. Alam niya na ito ang batas ng apoy. Katulad ng mundong naramdaman niya noon, nakaramdam siya ng apoy, ngunit hindi niya naramdaman kung gaano ito kainit. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang iminulat ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata. Napaawang ang bibig niya. Ang batas ng apoy ay naunawaan din niya, at mayroon na siyang pundasyon ng mga batas ng hangin at apoy. Kung tungkol sa paglilinang, medyo nadismaya ito. Sa mga tuntunin ng paglilinang, nagpunta lamang siya mula sa huling yugto ng Immortal Venerable hanggang sa huling tuktok, isang maliit na hakbang pasulong, at hindi naabot ang dakilang rurok. Ngunit normal na isipin na hindi ganoon kadali ang paglinang sa antas ng Immortal Venerable. Sa bawat oras na maaari kang mag-improve ng 1 o 2 puntos pagkatapos ng isang pagsasanay, ito ay isang malaking pagpapabuti. Ang mas maraming natapos mo, mas mahirap ito. Ito ay normal. Ngayon, maaabot na niya ang rurok ng huling yugto ng Immortal Venerable sa loob lamang ng 1 araw, na nakakamangha na. Kung maabot niya muli ang tuktok, siya ay magpapanik. Bagamat ang kapangyarihan ng 2 dakilang demonyong hinihigop ay naglalaman ng kapangyarihan ng batas at pangunawa, hindi ito sa kanya kung tutuusin.
Kailangan niya ng oras upang matuno ang naipon na kapangyarihan at pangunawa, kung hindi, alam niya na magkakaroon ng malalaking nakatagong panganib. Sa kabutihang palad, ang dalawang dakilang demonyo ay nahaharap. At ang Haring Daga ay natagpuan at nailigtas. Anong dahilan niya para hindi siya nasisiyahan sa ganoong resulta? Huminga siya ng malalim, dahan-dahan siyang lumipad pababa. Ang Rat King, Daor at Loach sa ibaba ay bumalik sa normal at naghihintay sa kanya. Guro. Agad yumuko ang Haring Daga. Matapos harapin ang kalaban, yumuko siya ng malalim. Bumangon ka, kamusta ang sugat mo? Ikanaway niyang Yiyo ang kanyang kamay upang hayaang bumangon ang Haring Daga, at sabay na tumingin kay Daor, at nalaman niyang hindi naman seryoso ang problema, ilang buhok lang ang nasunog, at siya ay gumon. Master, walang mali. Magalang na sagot ng Haring Daga pagkatapos bumangon. Squeak, kuya, ayos lang din ako, huwag kang mag-alala. Sagot ni Daor. Buti naman at ayos ka na. Tara na. Kung gusto mong lumabas, nag-aalala pa rin si Dayabe. Sabihin mo sa kanya. Sabi ni Yang Yiyo at nag-walk out. Junior brother yun. Nakita talaga ni Dayabe si Yang Yiyo na nagpapakita ng kanyang banal na kapangyarihan mula sa 12-dosenang milya ang layo. Pinilit niyang pinino ang Grotto Mountain at pagkatapos ay pinatay ang dalawang malalaking halimaw. Kuya Baiya, ayos lang ako. Matapos iulat na ligtas na siya, hiniling ni Yang Yiyo kay Dayabe na bumalik at patuloy na tulungan siyang makahanap ng balita tungkol sa maliit na phoenix at guya. Nais niyang manatili at humanap ng lugar na mapagsasanayan at tunawin ang kapangyarihang hinihigop mula sa tukabakal na agila at sa koro ng agila, kung hindi ay may mga nakatagong panganib. Ang mga bagay sa mundo, paglilinang at pagpapabuti, ay madalas na isang bagay ng isang halik at isang inumin. Nilamon niya ang kapangyarihan ng dalawang malalaking halimaw upang mapabuti ang kanyang paglilinang, ngunit kasabay nito ay nag-iwan din ito ng mga sumunod na pangyayari. Kung hindi niya ito matutunaw, magdudulot ito ng problema sa kanyang sarili sa hinaharap at mag-iiwan ng mga nakatagong panganib. Hindi kahit kalahating punto ng paglilinang ay maaaring maging palpak. Kailangang maghanap ni Yang Yiyo ng lugar para makapagsanay sa pag-iisa. Ang pangunahing layunin ay gawing maayos ang daloy ng kanyang mga iniisip. Nilamon na niya ang kapangyarihan ng dalawang halimaw na nagdadala ng kanilang mga insight sa cultivation at obsession. Ito ay isang nakatagong panganib. Bilang karagdagan, kailangan niyang hanapin ang Haring Daga upang magtanong tungkol sa iba pang apat na commander. Ayon sa sinabi ni Hao Dudo, ang apat na commander ng demonyo ay sabay na umakyat. Sa tingin ko ay may alam ang Rat King. Pagkatapos makahanap ng kuweba, direktang sinabi ni Yang Yiyo, protektahan mo ako. Magsasanay muna ako. Kung mayroon man, kakausapin kita pagkatapos kong makaalis sa pag-iisa. Mag-ingat kayong tatlo para pigilan ang iba pang mga halimaw mula sa Eagle King. Pinatay ko ang Iron-Beaked Eagle at ang Crowned Eagle. Sino ang nakakaalam kung malalaman ng ibang halimaw? Master, huwag kang mag-alala, mag-iingat kami. Si Yang Yiyan ay pumasok sa pag-iisa. Nang hindi nagtatanong sa Haring Daga tungkol sa sitwasyon, dahil mas mahalaga para sa kanya na lutisin ang mga nakatagong panganib ng paglilinang kaysa sa anupaman, at ang iba pang malalaking halimaw ay hindi mahahanap sa maikling panahon. Kaya pumasok si Yang Yiyan sa kuweba para mag-isa. Sa pagkakataong ito, mahabang panahon ang lumipas para sa paglilinang. Pagkaraan ng 10 taon, ang naiinip na si Daor ay hindi napigil ang sabihin, bakit hindi lumabas ang kuya sa pag-iisa. Sandali lang, malaking bagay ang paglilinang ng Master, ang Haring Daga ay may kalmadong personalidad at nagiging mas maraming karanasan. Naka-crossleg siya sa pasukan ng kuweba at nagmumuni-muni, at nagsasanay din. Si Loach ay isang foodie, at pagkatapos ay natutulog siya pagkatapos kumain, at kumakain muli pagkatapos magising. Kung paano kumain, lumabas siya kasama si Daor. Kapag ang dalawang ito ay pinagsama-sama, ang mga nilalang sa loob ng isang radius ng daan-daang milya ng Grotto Mountain ay nagsimulang magdusa. Noong una, napag-usapan pa ito ng Haring Daga, ngunit nang maglaon ay wala siyang pakulo at walang pakialam. Hindi siya nang ahas na pakialaman sina Daor at Loach, at ang dalawang buhay na kayamanan na ito ay nagsasanay ng mabuti, hanggat hindi sila nakakasagabal sa dakilang halimaw ng kaliwanagan, hindi mahalaga kung ano ang kanilang ginawa. Makalipas ang 100 taon, tumingin muli si Daor sa pasukan ng kuweba at bangulong, bakit hindi pa lumalabas si Kuya? Sumagot muli ang Haring Daga, Kuya, dapat kang huminahon at magsanay, naghihintay na lumabas ang Master. Suck, boring practice, I dare not, and I don't need such boring practice to improve my strength, kaya dapat protektahan mong mabuti si Kuya, ilalabas ko muna ang Loach, at dadalan kita ng masarap na pagkain mamaya. Walang ingat na sabi ni Daor. Lazy Loach, gumising ka at sundan mo ako para kumain, sigaw ni Daor sa Loach na natutulog sa lupa. Pagkain. Nasaan na? Parang nagising sa panaginip, nagising si Loach na may laway. Paano makakain ng isang foodie nang hindi nagtatrabaho? Sumunod ka sa akin, sabi ni Daor, at naging isang gintong liwanag at nawala. Big Brother Daor, hintayin mo ako. Ginalaw ng Loach ang mga pakpak nito at hinabol ito sa isang iglap. Ang dalawang buhay na kayamanan ay umalis, at ang Haring Daga ay tumingin sa kanilang mga after images at umiling at ngumiti ng mapait.
Wala siyang choice. Walang mas nakakaalam sa posisyon ni Dower sa puso ni Yang Yian kaysa sa kanya. Kahit si Loach ay hindi magawa iyon. Sa paglipas ng mga taon, nakipag-chat ang Rat King kay Loach Dower at nalaman na ang tunay na pagkakakilanlan ni Loach ay si Kunpang. Ngunit kahit na si Loach ni Kunpang ay hindi maihahambing sa posisyon ni Dower sa puso ni Yang Yian. Alam din ito ni Loach, kaya't handa siyang tumakbo sa buong bundok sa likod ni Dower, at hindi siya nagsasawa dito, dahil kilala si Dower bilang lumilipad sa kalangitan upang maghanap ng mga kayamanan. Saan man mayroong mga likas na kayamanan, mahahanap ni Dower ang mga ito, at mahahanap niya ang mga ito kahit na maghukay siya ng 3 talampakan sa lupa. Sa nakalipas na daang taon, kumain si Loach ng maraming magagandang bagay kasama si Dower. Siya ay lalong inaantok, ngunit ang kanyang lakas at paglilinang ay lumalaki. Ganoon din si Dower. Naramdaman ito ng Haring Daga, dahil nakinabang din siya ng malaki sa pagkain ng mga likas na kayamanan na ibinalik ni Dower. Mabilis na lumipas ang oras. Lumipas ang 300 taon sa isang kisap mata. Master, bakit hindi ka pa lumalabas? Boss Dower, treasure hunting tayo para makakain. This time si Loach na ang nagsalita. Okay, let's go. Anyway, mukhang hindi kumibo si kuya. Pagkasabi nun, lumabas ulit yung dalawang nakakatawang lalaki. Iminulat ng Haring Daga ang kanyang mga mata at muling tumango, ngunit hindi siya umimik. Dahil alam niyang babalik sina Dower at Loach pagkaraan ng ilang sandali. Sa nakalipas na 300 taon, ang hanay ng mga aktibidad ni Dower at Loach ay nasa radius na 550 milya, at babalik sila pagkatapos ng ilang sandali, at nagpatuloy ang cycle na ito, at babalik sila sa loob ng ilang araw o kahit na buwan. Napansin din ang divine consciousness ng Rat King, at walang makapangyarihang halimaw na lumitaw. Sa halip, ang mga maliliit na halimaw sa loob ng radius na 500 milya ay binubuli ni Dower at Loach, at sila ay nagtungo ng direkta upang pagnakawan ang mga maliliit na halimaw na matagumpay na Nagel-inang. Sa paglipas ng panahon, ang mga halimaw sa loob ng radius na 500 milya ay nagsisisi. Hindi nila kayang pukawin ang 2 dakilang Diyos ng salot, kaya kinailangan nilang umalis. Umiling ang Haring Daga at ngumiti ng mapait, at muling pumasok sa pagninilay. Sa paglipas ng mga taon, lumabas sina Dower at Niekyo upang gumawa ng gulo, na isang magandang bagay. Pinalayas nila ang lahat ng mga halimaw sa paligid, at walang halimaw na dumating upang istorbohin siya upang protektahan ang kanyang Panginoon. Ang 300 taon ng mapayapang paglilinang ay lubos na nagpabuti sa lakas ng paglilinang ng Rat King. Matagal na siyang nasa tuktok ng demonyong Panginoon. Matapos ang 300 taon ng paglilinang, mahina niyang naramdaman ang mga palatandaan ng pagtitipon ng mga batas. Naramdaman ng Haring Daga na malapit na siyang makapasok sa kaliwanagan, dahil siya ay isang daga na may 5 elemento, at walang kahirap-hirap na tipunin ang 5 elemento. Ito ay isang bagay na lamang ng oras upang maunawaan ang 5 element na batas. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit mabilis siyang nag-ensayo pagkaakyat sa Fairyland. Ang isa ay ang likas na linya ng dugo, at ang isa ay nagnakaw siya ng isang kayamanan mula sa yungib ng agila na tukabakal at ng koro ng agila. Ang Rat King ay pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni, ngunit nakalimutan ng oras. Lumipas ang isa pang 10 taon. Ito ay naging 360 taon mula nang mag-retreat si Yang Yian. Sa araw na ito, kumislap ang isang kislap ng liwanag sa bakana ng kuwebo kung saan naka-atres si Yang Yian, at nawala ang pagbabawal. Ngunit lumabas si Yang Yian na may ngiti, at lumabas siya sa retreat. Ngunit 60 taon na ang lumipas, at hindi na bumalik sina Dower at Niekyo, at sa loob ng 60 taon na ito, ang Rat King ay aktwal na pumasok sa isang malalim na estado ng pagmumuni-muni. Si Yang Yiyo ay orihinal na nasa mabuting kalooban at lumabas sa retreat na may ngiti. Ngunit nakita niya ang Haring Daga, ngunit hindi niya nakita sina Dower at Niekyo. Agad naman siyang sumimangot. Pagkatapos ng 360 taon ng pag-atres at paglilinang, ganap niyang hinukay at hinigup ang kapangyarihan ng Iron-Beaked Eagle at ng Crown Eagle, inalis ang mga nakatagong panganib ng cultivation, natunaw ang lahat ng kapangyarihan, at sa wakas ay tumuntong sa tuktok ng Immortal Venerable. Ang susunod na hakbang ay ang larangan ng kaliwanagan. Tulad ng isang masayang sandali, siya ay lumabas mula sa pag-urong at nakita ang isang makapal na patong ng alikabok sa Rat King, at sina Dower at Niekyo ay wala kahit saan. Tumalon ang puso niya nang walang dahilan. Ito ang hindi nakikitang pangunawa ng isang magsasaka, at ito ay isang masamang pangunawa. Siya, walang pakialam sa kahit ano pa at pinutol ang pagsasanay ng Rat King at sinabing, Rat King, gumising ka na. Kabanata 2374 na paghingi sa guro ng tubig ng buhay. Guro. Biglang nagising ang Haring Daga at nakita si Yang Yiyo na nakatayo sa tabi niya. Nagulat siya at sinabing, ang subordinate na ito ay nararapat sa kamatayan. Siya ay isang tagapag-alaga, ngunit siya ay talagang pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni. Kung may mangyari, isa itong malaking kasalanan. Okay, natural na lalabas ako sa retreat, at walang mangiistorbo sa akin. Alam ni Yang Yiyo na sinisisi ng Rat King ang kanyang sarili, at hindi niya sinisisi ang Rat King. Pagkatapos ay nagtanong siya, nasaan sina Dower at Niekyo?
Wala na sila. Pagkasabi nito ng Rat King, kinalkula niya ang oras sa kanyang isipan, at nagbago ang mukha niya at sinabing, 60 taon na silang wala at hindi pa bumabalik. Nag-alala rin ang Haring Daga. Noong nakaraan, si Daor at Niekyo ay hindi lalabas ng ganoon katagal nang hindi bumabalik, o may nangyari. Muling bumangon ang masamang premonition ni Yang Yiyo. Guro, ako. Ang Haring Daga ay mukhang sinisisi ang sarili. Itinaas ni Yang Yiyo ang kanyang kamay para pigilan siya, ngunit ipinikit niya ang kanyang mga mata. Maingat niyang naramdaman sina Daor at Niekyo. Pareho silang may tubig ng buhay sa kanilang mga katawan, at madarama niya ito kung maingat niyang nadarama. Hindi masisisi ang Rat King dito, dahil akala niya kilala niya si Daor at Muddy Loach, lalo na si Daor ay spoiled niya, at walang nang ahas na ay bully ito sa Yunmen. Noong nasa lower world siya, nanatili siya sa Rat King. Si Daor ay hindi nang ahas na pigilan siya sa anumang bagay. Sa isang matako na Muddy Loach, siya ay mas walang batas. Mahalagang madama sila ngayon at mahanap sila pabalik. Pagkalipas ng ilang minuto, binuksan ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Kamusta Master? Hindi maiwasang magtanong ng Rat King. Naramdaman ko sila, andan pa rin yung aura nila. Siguro may problema sila, pero sa tingin ko hindi naman ito malaking problema. Tara na at hanapin natin sila. Sabi ni Yang Yiyo. Totoong nandoon sa perception ang aura ni Daor at Muddy Loach, pero unstable sila. Sa tingin ko sila ay may problema. Siya. Agad na lumipad kasama ang Haring Daga at tumungo sa hilaga. Naramdaman niyang nasa hilaga sina Daor at Muddy Loach. Sinundan ng Haring Daga si Yang Yiyo pagkatapos umakyat at iniulat ang sitwasyon ni Daor at Niekyo sa nakalipas na 300 taon. Umiling si Yang Yiyo at mapait na ngumiti pagkatapos makinig, tulad ng inaasahan, si Daor at Niekyo ay parehong magulo. Ayon sa ugali ni Daor, hindi ito mananatiling tahimik. Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili para dito. Sabihin sa akin ang tungkol sa iyong sitwasyon sa paglipas ng mga taon, at alam ba ni Peacock at ng iba pa? Sa wakas ay nagtanong si Yang Yiyo. Tumango ang Haring Daga at nagsabi, Guro, sa katunayan, lumitaw kami sa daigdig ng dayuhan pagkatapos umakyat sa taong iyon, ngunit kakaiba na hindi kami nakatagpo ng pole ng pag-akyat na sinabi mo sa akin noong taong iyon, at hindi rin kami nagtipon. Ngunit may isang bagay na sigurado ako, karamihan sa Peacock, Purple Emperor, Green Ox at ang mga demonyong umakyat mamaya ay dapat nasa alien world, ngunit pagkatapos umakyat, hindi na sila magkasama. Pagkatapos umakyat ako sa taong iyon, nasa malabo akong demonyong aura. Pagkatapos noon, ako ay isinilang na muli at lumabas sa malabong demonyong aura na iyon, at pagkatapos ay nagpakita ako sa mga bundok ng alien na mundo. Na siyang kanluran ng daigdig na dayuhan. Naghanap ako ng ibang tao, pero walang balita. Maya-maya ay pumunta ako sa lugar kung saan ako umakyat para makitang nawala na ang malabo na lugar na may demonyong aura. Pagkatapos noon, nakakita ako ng mga makapangyarihang demonyo at alam kung hindi ako magsasanay ng gusto, baka mahirapan akong mabuhay. Kaya nagtago ako sa ilalim ng lupa upang magsanay at maghanap ng mga likas na kayamanan sa ilalim ng lupa. Nagpractice ako ng Desperadong. Lumaban din ako at lumaki sa grupo, nagtanong tungkol sa kinaroroonan ng Master, nagtanong tungkol kay Chingno at sa iba pa. Ngunit walang balita. Nang maglaon, nalaman ko na ito ang alien na mundo, ang teritoryo ng mga demonyo. Ang teritoryo ng sangkatauhan ay nasa labas ng mundo. Makalipas ang mahabang panahon. Unti-unti, nalaman ko ang tungkol sa ilang larangan ng paglilinang sa immortal na mundo. Alam na ako ay masyadong mahina, natagpuan ko ang isang ugat ng lupa at nagsanay sa pag-iisa sa loob ng higit sa 4,000 taon. Lumabas ako hindi nagtagal at nagpatuloy sa paghahanap ng mga likas na kayamanan. Isang araw, hindi sinasadyang nakapasok ako sa isang kuweba at nagnakaw ng isang bagay. Hindi ko alam kung ano iyon, ngunit pagkatapos kong kainin ito, ang aking paglilinang ay tumaas ng husto. Nang maglaon, bumalik ako upang magsanay sa pag-iisa upang matuno ang kapangyarihan ng kayamanan, at hindi nakikita ang bahagi ng kapangyarihan ng ugat ng lupa. Nang maglaon, ang buong bundok ay naging isang kuweba, at ginamit ko ito bilang aking tahanan. Pagkalipas ng 500 taon, nagsanay ako sa pag-iisa. Upang maabot ang dakilang demon na kagalang-galang, ipinakita ko ang aking liwanag, ngunit natagpuan ng agila na tukabakal at ng nakoronang agila. Noon ko lang nalaman na ang yaman na nilunok ko noong taong iyon ay ang yaman na binantayan ng tukabakal na agila at ng koronahang agila sa loob ng 100,000 taon, at ang kuweba rin ang kanilang kuweba. Ano? Hindi nila inaasahan na kabilang ako sa 5 elemento, at pumasok ako sa kuweba mula sa kuweba sa ilalim ng lupa upang lamunin ang kayamanan. Hinabol ako ng 2 halimaw. Sa kabutihang palad, nabuksan ko ang aking talento sa dugo at nakabaon sa kuweba ng maraming taon, kaya hindi ako napatay ng 2 halimaw. Gayunpaman, halos mamatay ako nang may lumitaw. Sa kabutihang palad, ikaw, ang Panginoon, ay nagpakita. Puno rin ng buntong hininga ang Haring Daga nang magsalita. May isip ni Yang Yiyo na ang Rat King ay tiyak na nakaranas ng buhay at kamatayan sa paglipas ng mga taon. Tumanggaw siya at sinabing, huwag kang mag-alala, ang Yunmen natin ay naitatag na sa mundo ng mga engkanto. Sa pagkakataong ito, nakuha namin ang balita para lang bawiin ka.
Siyempre, kailangan nating maghanap ng ibang tao. Sana ay okay silang lahat. Guro, ang apat na higanti ay nakaupo sa timog silangan, hilagang kanluran at hilagang silangan ng dayuhang mundo, at ang mga demonyo ay nakabaon. Kung ang iba ay nandoon, sa tingin ko sila ay nasa ibang mga lugar sa banyagang mundo. Halina't hanapin natin sila. Naniniwala ako na nandoon pa rin sila. Wala akong lakas ng loob na magsabi ng kahit ano pa, ngunit sigurado ako na si Zhuang ay nasa banyagang mundo. Zhuang ay ang aking lola sa tuhod, at siya ang ninuno ng aking 5 elemento. Siya ay isang tao na itinayong muli sa mundo ng engkanto. Pakiramdam ko ay nasa ibang bansa siya at mahahanap natin siya. Matigas na sabi ng Haring Daga. Naantig ang puso ni Yang Yiyo. Okay, pagkatapos nating mahanap sina Daor at Niekyu, hahanapin natin si Zhuang. Ang Rat King at Zhuang ay may parehong pinagmulan at pinagmulan. Siguradong mahahanap sila ng dugo. Pinaniniwalaan niya ito. Iyong mga malalaking demonyong nasa ilalim ng kanyang utos noon, kung sila ay matagpuan, sila ay mabibilang na isa. Bagamat wala na sa kanila ang mga hadlang ng tubig ng buhay, naniniwala si Yang Yiyo na nandoon pa rin ang damdamin. Kahit anong mangyari, hindi niya isusuko ang alinman sa mga ito. Hanggat maaari niyang mahanap ang mga ito, tiyak na mahahanap niya ang mga ito. Lumipad ang alipin at ang Panginoon, pinag-uusapan ang nangyari sa kanila sa paglipas ng mga taon, nagpapaliwanag at nagbubuntong hininga. Masaya rin si Yang Yiyo sa pagsasanay at pakikipagsapalaran ng Rat King. Buti na lang malakas ang Rat King. Ang taong ito ay ang 5 Elements Rat King na may magagandang talento at kakayahan. Kung hindi, sa kanyang paglilinang ng Demon Lord, nakipag-ugnayan sana siya sa dalawang naliwanagang demonyo, ang tukabakal na agila at ang nakoronang agila, ng napakatagal. Rat King, hindi mo na ako kailangang tawaging master. Biglang sabi ni Yang Yiyo. Ang mukha ng Haring Daga ay nagbago ng gusto, at siya ay tumigil sa paglipad. Agad siyang lumuhad sa himpapawid at natarantang sinabi, Guru, ano po ba ang aking nagawang mali? Kung may nagawa akong mali, mangyaring parusahan ako. Guru, hindi mo ako maaaring iwanan. Ikanaway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay upang tulungan siyang tumayo, at mapait na ngumiti, ano ang iniisip mo? Ang ibig kong sabihin ay nasupil ko ang iyong grupo ng mga demonyo noon sa pamamagitan ng pag-asa sa kontrol at pagpigil ng tubig ng buhay. Wala akong pagpipilian kundi gawin iyon noon. Ngayon isa ka ng dakilang Demon Lord, at malapit ka ng maliwanagan. Bukod dito, umakyat ka upang maging isang demonyong diwata at muling isinilang. Nahugasan mo ang pagpigil ng tubig ng buhay. Ang kontrata ng Master Servant sa pagitan mo at sa akin ay naiintindihan. Magkakaroon ka ng bagong simula sa mundo ng engkanto. Hindi mo na ako kailangang tawaging Master. Ibabalik kita sa Yunmen at sasama sa Yunmen. Nabuhayan ng loob ang Haring Daga nang marinig niya ang sinabi ni Yang Yiyo, ngunit sinabi niya ng may matatag na tingin, kahit na may anumang paghihigpit o wala, ikaw ang palaging magiging master ng aking 5 elementong daga sa aking puso, magpakailanman. Kung ako, hindi ko nakilala ang Panginoon, kinain na sana ako ng aking lola, at hindi ako lumakad palabas ng ilang, at hindi ko napagbuti ang aking kadugo, at hindi ko sana sinundan ang Panginoon upang lumaban sa mundo ng paglilinang. Kung wala ang Panginoon, baka isa pa akong demonyong daga na namumugad sa ilang. Ang Haring Daga ay nanumpa na lagi niyang susundin ang mga yapak ng amo, pupunta sa langit at lupa, at hinding-hindi titigil, at hihilingin sa Panginoon na bigyan ako muli ng tubig ng buhay. Natuwa ang Haring Daga at muling napayuko. Naantig si Yang Yiyo nang marinig niya ang sinabi ng Rat King. Alam niya na ang Haring Daga ay handang kontrolin niya nang humingi siya ng tubig ng buhay. Kitang-kita ang katapatan. Masyado siyang nag-isip. Bumangon ka, hindi mo ako binaygo sa buhay na ito, at hindi kita binaygo. Sa totoo lang, hindi ko talaga kayo tinuring na mga lingkod ko. Ang mga lumaban sa mundo ng cultivation noon ay bahagi ng Yunmen, mga kapatid at pamilya. Personal na tinulungan ni Yang Yiyo ang Rat King. Ngunit nagmatigas ang lalaki at sinabi, hindi ako babangon malibang bigyan ako ng Panginoon ng tubig ng buhay. Diretso siyang sinipan ni Yang Yiyo at napangiti, sa tingin mo ba napakawalang halaga ng aking tubig ng buhay? Bumangon ka, hanapin si Daor at Niekyo, at pag-uusapan natin ito mamaya. Oo, hehe. Natawa ang Rat King, alam niyang nagsasabi ng totoo si Yang Yiyo, hindi sa ayaw niya sa kanya. Pag-isipang muli, pagdating sa lahat ng paraan upang mahanap siya, hindi ito isang bagay na magagawa ng isang Panginoon sa isang alipin, dahil ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, at ito ay nanganganib sa buhay ng isang tao. Kinilala ng Haring Daga si Yang Yiyo. Kabanata 2375, pagpasok sa ipinagbabawal na lupain ng bundok Feiying. Anuman ang uri ng relasyon sa pagitan ng sinumang tao, ang komunikasyon ay napakahalaga. Katulad sa sandaling ito, si Yang Yiyo at ang Haring Daga. Sinabi ni Yang Yiyo ang mga naunang salita sa Haring Daga, sa katunayan, mayroon ding balak na pagsubok, ngunit hindi lahat, sinabi niya ang katotohanan. Siya, talagang itinuturing ang Haring Daga bilang kanyang sarili. Mula sa bibig ng Rat King, makakakuha din tayo ng saloobin, at ang saloobin ng Rat King ay kumakatawan din sa saloobin ng iba pang malalaking halimaw.
Dahil ang Rat King ay may ganoong pahayag, kung gayon ang ibang malalaking halimaw ay natural na may ganoong puso, tama ba? Ang komunikasyong ito sa isa't isa ay matagumpay, at ang relasyon sa pagitan niya at ng Rat King ay gumawa ng isang hakbang pasulong. Para kay Yang, ang master at servant ay palaging isang titulo, at ang focus ay nasa puso. Bukod dito, siya ay isang tao na pinahahalagahan ng pagkakaibigan at labis na nagpoprotekta sa kanyang mga pagkukulang. Basta't sarili niyang mga tao, maging tao man o lahi ng demonyo, sa tingin ko ay pantay ang pakikitungo nila sa kanila. Mula sa mababang daigdig hanggang sa kasalukuyang daigdig ng engkanto, lagi na itong ganito. Kahit sino pa ang mabuli, mahahanap niya pabalik ang kanyang bituka, kahit nasa kamatayan. Sa katunayan, ito rin ang kanyang personal na alindog, at ito rin ang dahilan kung bakit buong puso siyang sinusundan ng Haring Daga at iba pang halimaw. Okay, hanapin muna natin sina Daor at Niekyo. Dapat mahanap sila ni Zhuang. Hindi ko isusuko ang sinuman sa inyo, sabi ni Yang Yiu sa Rat King, at binilisan din niya. Sa kanyang pangunawa, sina Daor at Niekyo ay nasa hindi kalayuan. Eagle King Mountains. Ang pinakamalaki at pinakamataas na hanay ng bundok sa Far West, na may hindi mabilang na mga taluktok. Dito matatagpuan ang Flying Eagle King's Daocheng. Ang Flying Eagle King ay umupo kasama ang 8 dakilang commander ng mga dakilang halimaw, kung saan ang tukabakal na agila at ang nakoronang agila ay namatay sa kamay ni Yang Yiu. Among ang iba pang 6 na dakilang halimaw, 3 ay nasa pag-iisa, 2 ang naglalakbay, at ang natitira ay namamahala na ngayon sa Flying Eagle King's Daocheng. Ito ay isang inapo ng isang malaking ibong pang, ngunit hindi isang purong big pang ibon bloodline, ngunit sa ganoong antas, ang dakilang halimaw na ito ay isa rin sa nangungunang 3 malalakas na lalaki sa mga tuntunin ng lakas at katayuan sa ilalim ng Flying Eagle King. Ang malaking ibon ng pang ay labis na galit. Sa pamamagitan ng isang order, ang buong Flying Eagle Mountain Range ay lumipat, o mas angkop na sabihin na ito ay magulo. Nagalit si Daping dahil nasira ang Demon Soul card ng kanyang 8 at 7, ibig sabihin ay bumagsak ang mga ito. Kaya nagpadala siya ng mga demonyo para mag-imbestiga. Matapos ang higit sa 300 taon, walang balita, ngunit natagpuan niya ang 2 demonyo ng iba't ibang mga species na lumitaw sa teritoryo ng Flying Eagle King. Ang isa sa 2 species ay isang marten, at ang isa ay hindi kilala ng mga demonyo. At hindi sila mga demonyo mula sa kanilang matinding kanlurang teritoryo. Namatay ang 8 at 7, at walang nakitang mga pahiwatig, ngunit lumitaw ang 2 dayuhang demonyo ng iba't ibang uri. Sa pagkakataong ito, inutusan ni Dapeng na hulihin ang 2 demonyong gumagawa ng kasamaan sa teritoryo ng Flying Eagle King. Pero hindi niya inaasahan iyon. Ang buong teritoryo ng Flying Eagle King ay ginulo ng 2 demonyong ito. Ang mga demonyong ipinadala upang tugisin ang 2 demonyo ay maaaring pinatay o ninakawan, at tumakbo pabalik na hubot-hubad. Ngayon, sila ay mayabang na tumakbo sila sa dojo ng Flying Eagle King at nagnakaw ng maraming likas na kayamanan. Nagalit si Dapeng at lumabas ng bundok para hanapin at hulihin sila mismo. Nang mag-away sila, nalaman nila na ang 2 maliliit na demonyong ito ay hindi mga ordinaryong demonyo, ngunit likas na matalino. Hindi katakataka na napakaraming demonyong pinalabas ang nagdusa. Ngunit sa mata ng ibong pang, ano ang mahalaga kung sila ay makapangyarihan? Siya, ang ibong pang, ay umabot na sa rurok ng 2 antas ng kaliwanagan, at isang hakbang ang layo mula sa pagpasok sa 3 antas. Hanggat hindi sila naliwanagan ng mga demonyo, gaano man sila kagaling, langgam lang sila sa kanyang paningin. Maaari pa niyang pakilyusan ang Flying Eagle Holy Guards sa ilalim ng Flying Eagle King. Ang Flying Eagle Holy Guards ay nilinang lahat ng Flying Eagle King, at ang kanilang lakas at cultivation ay pangalawa lamang sa 8 demonyo. Ang 12 Flying Eagle Holy Guards ay nakapasok na sa unang antas ng kaliwanagan. Maaari silang ituring bilang ang tunay na high-end na kapangyarihan ng Flying Eagle King's Dojo, at sila rin ay isang hadlang sa makapangyarihang mga gwardya ng buong dayuhang mundo. Ngayon, pinakilos ng ibong pang ang 4 na Flying Eagle Holy Guards upang hulihin ang 2 matapang na maliliit na demonyo, ngunit nabigo sila. Dahil ang 2 maliliit na demonyo ay pumasok sa Flying Eagle na bawal na lugar. Ang Eagle Forbidden Land ay isang lugar na tanging ang Eagle King sa lahat ng henerasyon ang maaaring makapasok. Isa itong sagradong lugar at sementeryo din ng mga haring agila na bumagsak sa iba't ibang dahilan. Tanging ang mga hari ng agila sa lahat ng henerasyon ang maaaring makapasok sa ipinagbabawal na lupain. Walang lakas ng loob si Dapeng na pasukin ang Agila Forbidden Land. Sa orihinal, malakas ang plastic surgery at halos tiyak ang pagkakahuli, ngunit sinong mag-aakala na ang 2 tusong maliliit na demonyo ay hindi interesadong makipaglaban, at ang kanilang bilis ay nakakagulat na mabilis. Ang isa sa kanila ay maaaring mapunit ang espasyo sa kalooban, at bilang isang resulta, ang 2 maliliit na demonyo ay tumakbo sa Eagle Mountain Forbidden Land. Galit na galit si Dapeng, ngunit wala siyang magawa kundi kunin ang 4 na Eagle Saint Guard at maraming demonyo para bantayan sa labas ng ipinagbabawal na lupain. Hindi siya naniniwala na ang 2 matapang na maliliit na demonyo ay magtatago at hindi lalabas, at may mas malaking panganib sa kailaliman ng ipinagbabawal na lupain.
Naniniwala si Dapeng na ang dalawang maliliit na demonyo ay hindi maglalakas loob na pumasok sa kailaliman ng ipinagbabawal na lupain. Ngunit hindi sila nang ahas na pumasok ng padalos-dalos, kaya sila ay nasa isang pagkapatas. Ang dalawang maliit na demonyo ay natural na sina Daor at Nikyo, dalawang masiglang pagkain. Pagkatapos nilang maubos noong nakaraan, nakatagpo sila ng maraming demonyo na gustong hulihin sila. Pero ayon sa ugali ng dalawang nakakatawang lalaki na ito, paano nila natitiis iyon? Ang mga demonyong dumating ay binugbog hanggang mamatay o ninakawan nila. Pagkatapos nilang talunin ang isang grupo, dumating ang isa pang grupo, na ikinairita din ng dalawang nakakatawang lalaki. Nang maglaon, direkta silang pumasok sa Flying Eagle Mountains. Pagkatapos, ang Flying Eagle Mountains ay ang banal na lupain sa matinding kanluran ng dayuhang mundo, at ito rin ang dojo ng Flying Eagle King, isa sa 5 higanti. Natural, walang kakulangan sa likas na kayamanan. Tumalon ang kalamidad sa mangkok ng kayamanan. Ang buong Flying Eagle Mountains ay isang malaking treasure bowl. Dahil bawat bundok dito ay nagtitipon ng malalaki at maliliit na demonyo sa ilalim ng Flying Eagle King. Sinimulan ni Daor at Nikyo ang stealth mode ng pagnanakaw ng mga kayamanan. Pagkaraan ng 60 taon, sa wakas ay natuklasan sila. Nakilala nila ang malaking ibon ng Pang at personal nilang nahuli. Alam ng dalawang payaso na isang tunay na malaking demonyo ang lumitaw, ngunit hindi nila ito napigilan, kaya tumakas sila sa buong bundok, at nauwi sa hindi sinasadyang pagpasok sa ipinagbabawal na lugar ng Feying Mountain. Boss Daor, ang ibon sa labas ay isang pangalawang antas na tanggo, at mayroong 4 na unang antas na tanggo na nilalang sa paligid niya. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Loach. Anong magagawa natin? Sino ang gumawa sa ating dalawa na hindi matalo? Dito tayo magtago. Mukhang importanteng lugar ito. Hindi sila nang ahas na pumasok. Inilibot ni Daor ang kanyang mga mata at sinabing, sa tingin mo ba ay darating ang master? Tanong ni Loach. Gagaw ka ba? Si kuya ay nasa pag-iisa pa rin, at ang nakakainis na ibon sa labas ay isang pangalawang antas na tanggo. Ito ang dojo ng Feying King. Hinayaan mong pumasok si kuya at mamatay, pagmumura ni Daor. Ano ba ang dapat nating gawin? Hindi naman tayo pwedeng makulong dito habang buhay, di ba? Walang magawang sabi ni Loach. Tumingin si Daor sa paligid at sinabing, parang hindi pangkaraniwan ang kapaligiran dito. May malakas na pagbabago bago nang mana doon. Sa tingin ko ay may iba pang nangyayari. Hindi tayo pwedeng umupo na lang doon at maghintay sa kamatayan. Tara na at tingnan natin. Baka may daan palabas. Pagkatapos ay makakalabas tayo. Habang nagsasalita si Daor, nagmamadali siyang lumabas. Ang lugar na kinaroroonan nilang dalawa ay isang kagubatan ng bato na tila mga tapyas ng bato. Napakakapal ng hamog. Pumunta si Daor sa lugar kung saan naramdaman niya ang pagbabago-bago ng mana, ngunit mas lumalim siya sa kagubatan ng bato. Medyo natigilan si Loach. Sa susunod na sandali, sumigaw si Daor, mabahong Loach, halika dito dali. May kuweba dito. Lumapit si Loach. Ikinumpas ni Daor ang kanyang mga kuko at nagbukas ng isang hadlang, nagsiwalat ng isang kuweba. Pumasok na tayo, hindi na tayo pwedeng umatras, baka may labasan sa kuwebang ito. Nanguna si Daor at pumasok. Matagal na lumipad si Yang Yiyo at ang Haring Daga at huminto sa isang bundok na may kakaibang hugis na parang lumilipad na agila, dahil pakiramdam niya ay nasa malalim na bahagi ng bundok sina Daor at Nikyo. At naramdaman din niya ang presensya ng maraming demonyo dito. Natigilan ang Haring Daga at nagsabi, Guru, ito ang dojo ng Flying Eagle King. Sigurado ka bang narito sina Daor at Nikyo? Kalokohan, pinandilatan ni Yang Yiyo ang Rat King, ngunit medyo kinakabahan siya. Oo naman, itong dalawang buhay na kayamanan. Paano sila nagkagulo sa pugad ng Flying Eagle King? Huwag kang gagawa ng kakaiba. Si Yang Yiyo ay nag-aalala sa kanyang puso, at siya at ang Haring Daga ay lumipad pababa sa isang bundok at natagpuan ang isang nagbagong demonyong emperador, at direktang dinurog at hinanap ang kanyang kaluluwa. Nais niyang malaman ang balita ng Daor at Nikyo, at ang paghahanap ng kaluluwa ay ang pinakasimple at pinakamasayang paraan. Pagkalipas ng ilang minuto, nakaramdam ng pait si Yang Yiyan sa kanyang puso, ngunit nagmura siya, dalawang manggugulo. Master, ano ang sitwasyon? Tanong ni Rat King. Si Daor at Nikyo ay pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng Feying Mountain, at hinarang doon ng Dapeng Bird kasama ang mga taong nakarating na sa ikalawang antas ng kaliwanagan. Tara na dali, bakit pakiramdam ko na walan ako ng hininga? Hindi naman natiling kalmado si Yang Yiyan, at direktang lumipad at sumugod sa ipinagbabawal na lugar ng Feying. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.